Isang tindera ng bulaklak ang pumasok sa isang marangyang restaurant sa Sao Paulo. Lumapit siya sa isang mesa na puno ng mga negosyante at nag-alok. Sariwang rosas para sa inyong mga asawa, Ginoo. Isang lalaki, isang mayamang CEO, ay sumulyap sa kanya at malakas na sumagot, "Hindi ka nababagay dito. Paalisin niyo siya." Ngayon din, ang kanyang mga salita ay puno ng panghahamak habang tinaboy siya na parang wala siyang halaga. Ngunit ilang sandali lang ang lumipas, isang nakakagulat na pangyayari ang ganap na bumaligtad sa eksena. Isang sheikh mula sa gitnang silangan ang nagmadaling pumasok, halatang balisa, habang kasagsagan ng isang mahalagang multimilyong dolyar na kasunduan. At sa hindi inaasahang sandaling iyon, ang parehong babae na ininsulto ng CEO ay gumawa ng isang bagay na nagpagulat sa buong restaurant. Ang sumunod ay tuluyang nagbago sa lahat. Hawak ni Angelina ang isang basket na may pula at puting rosas habang binuksan niya ang salaming pinto ng eleganteng bistro. Ang restaurant ay isa sa mga pinakamarangya sa buong Sao Paulo. Kumikislap ang mga chandelier na kristal sa itaas, bawat mesa ay may puting mantel at ang mga waiter ay nakasuot ng formal na vest. Ang isang pinggan sa menu ay mas mahal pa kaysa sa kinikita ni Angelina sa isang linggo ng pagtitinda ng bulaklak. Ngunit hindi siya dumaan doon ng walang dahilan. Alam niya eksakto kung ano ang ginagawa niya. Tuwing Martes at Huwebes, ang mga makapangyarihang negosyante ay nagkikita roon para tapusin ang malalaking kasunduan habang kumakain ng tanghalian. May ilan na bumibili ng bulaklak para iuwi, habang ang iba na may para pampa-impress sa kadate. Kahit papaano, ang mga bentang yon ang bumubuhay kay Angelina. Siya ay 30 taong gulang, babaeng may kulot na buhok na nakabun, nakamaong siya, puting blusa at kupas na sapatos. Walang espesyal sa kanyang itsura, maliban sa banayad niyang ngiti. Kahit pa tinatanggihan siya, lumapit siya sa unang mesa. Isang mag-asawang nasa gitna ng edad ang naroon. Bago pa siya makapagsalita, umiling na ang lalaki. Magalang siyang nagpasalamat at lumipat. Sa kasunod na mesa ay isang babaeng abala sa cellphone. Hindi siya tiningnan. Sa dulo ng restaurant, may napansin siyang grupo. 3 lalaki na nakasuot ng mamahaling suit. Isa sa kanila ang agaw pansin, malakas magsalita, gesturing habang tumatawa ng kumpiyansa. Agad siyang nakilala ni Angelina. Si Ricardo Torres, CEO ng isa sa pinakamalalaking construction firm sa bansa. Nakita na niya ang mukha nito sa mga business magazine. Marahil ay nasa early 40-50s na ito, may perpektong ayos na silver na buhok at suot ang relo na kumikislap pa sa layo. Kasama niya ang 2 kasosyo sa negosyo na para bang bawat salita niya ay batas. Lumapit si Angelina sa kanila. Nanatili siyang may distansya at naghintay ng tamang oras para magsalita. Sa kalaunan ay sumulyap si Ricardo. Parang wala siyang nakita. Bumaling muli ito sa kausap. "Pasensya na po, sir," mahinahong sabi ni Angelina. "Gusto niyo po ba ng rosas?" "Sariwa po." Hindi." Malamig na putol ni Ricardo ni hindi siya tiningnan. Tumango siya. "Salamat po." Mahina niyang sagot, sabay atras, ngunit biglang humarap si Ricardo sa kanya. Mula ulo hanggang paa ang tingin nito, nagbago ang ekspresyon niya. Hindi ito galit, kundi matinding pang-aalipusta. "Sandali," matalim na sabi nito, napahinto si Angelina. "Hindi ka nababagay dito," napakurap siya. "Marangal na lugar ito, walang puwang para sa mga naglalako sa kalsada tulad mo." Isa sa mga kasama niya ay pinigil ang pagtawa. Ang isa na may mukhang naasiwa, hindi makatingin. "Ako po ay," simula niya. "Ano? Akala mo ba pwede kang basta-basta pumasok at gambalain ang pag-uusap ng milyon-milyong dolyar?" Itinaas niya ang kamay at sumipol sa waiter. "Rodrigo, sino ang nagpahintulot sa babaeng to na makapasok?"
Lumapit ang waiter, halatang nag-aalangan. Mr. Torres, madalas po kasi siyang, wala akong pakialam. Paalisin niyo siya, ngayon na. Naramdaman ni Angelina ang pamumula ng kanyang mukha. Hindi dahil sa galit, kundi matinding kahihiyan. Napalingon ng ibang customer, may mga nagbubulungan. Hindi ko po intensyong istorbohin kayo. Mahinahon pa rin niyang sabi kahit bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Aalis na po ako. Dapat lang, sagot ni Ricardo habang muling bumaling sa usapan nila na para bang wala siyang kausap kanina. Patalikod na si Angelina, ngunit bago siya makalabas, bumukas ang pinto ng restaurant. Isang matangkad na lalaki ang pumasok, suot ang puting kasuotang Arabo, malinis at maayos. May neatly trimmed beard siya at suot ang dark sunglasses. May 2 bodyguard sa likod niya. Tumahimik ang buong lugar. Agad na tumayo si Ricardo, nakangiti. Sheikh Karim, isang karangalan po, bati niya, sabay abot ng kamay. Tinanggap naman ng Sheikh ang kamay, ngunit seryoso ang mukha. Umupo siya sa susunod na mesa na malinaw na nakareserba para sa kanya. Nanatili sa tabi ang mga bodyguard. Kita pa rin ni Angelina ang lahat, hawak pa rin ang kanyang basket ng bulaklak. Napansin niyang sumulyap si Ricardo at bahagyang sumenya sa kanya. Umalis ka na, ang ibig sabihin ng tingin. Naglakad siya papunta sa pinto, ngunit bago pa siya makalabas, huminto siya. Ang sheikh ay nagsasalita ng mabilis sa telepono, halatang balisa. At si Angelina na nasa tabi ng pinto ay naintindihan ang wika kaagad. Arabic. Yun ang narinig niya. Dapat ay nagpatuloy na siya sa paglakad, hindi naman niya problema iyon. Pero patuloy sa pagtaas ang boses ng sheikh, lalo itong nababahala sa bawat salitang binibigkas. Ikinakaway pa niya ang mga kamay sa inis. Ang kausap sa kabilang linya ay sumisigaw rin. Napansin ni Ricardo ang tensyon at dali-daling lumapit sa mesa ng sheikh, litong-lito. Ayos lang po ba ang lahat? Maingat niyang tanong. Bigla namang tinapos ng sheikh ang tawag at naglabas ng malalim. Mabigat na buntong hininga. Hindi, gumuho na ang lahat. Anong problema? Baka naman kaya naming ayusin ako. Hindi mo ito maaayos, Ricardo. Singhal ng sheikh, malamig at matalim ang tinig. Kakansilahin ng business partner ko sa Dubai ang padala ng materyales. Umiling siya, halatang balisa. Kung walang mga materyales, tapos na ang proyekto. At kung mabigo ang proyekto, wala nang saysay ang kontrata natin. Namutla si Ricardo, parang binagsakan ng langit at lupa. Sandali lang, huwag tayong magpanik. Tatawagan ko siya. Ipapaliwanag ko ang sitwasyon. Hindi ka marunong mag-Arabe, Ricardo. Singit ng sheikh, inalis ang sunglasses at hinaplos ang kanyang noo. At hindi rin siya marunong mag-Ingles ng maayos. Muling napabuntong hininga ang sheikh. Hindi sumasagot ang tagapagsalin ko at lalo lang gumulo ang lahat dahil sa walang kwentang translation app na ito. Tumingin si Ricardo sa mga kasosyo niyang negosyante, pero halatang wala rin silang ideya kung anong gagawin. Nakatayo pa rin si Angelina malapit, mahigpit na yakap ang basket ng mga rosas sa dibdib. Alam niyang dapat siyang umiwas. Alam niyang baka muling mapahiya. Pero may kung anong pumigil sa kanya, isang pakiramdam ng tensyon at kawalang kaya sa buong silid. Tahimik siyang lumapit. Sheikh Karim, mahina niyang sabi, napalingon ang lahat sa kanya. Napasimangot si Ricardo, hindi makapaniwala. Nandito ka pa rin, sabi ko na sa... Marunong akong mag-Arabe, mariing sabi ni Angelina, nakatingin lamang sa sheikh. Tumahimik ang buong silid. Napatawa si Ricardo, halos kinukutya. Ha? Marunong ka rin palang mag-Arabe? Ang convenient naman. Hindi siya pinansin ni Angelina na natiling nakatingin sa sheikh. Pareho pong klasikal na Arabe at Levantine na dialekto, kalmado niyang sambit. Maaari po akong tumulong. Pinagmasdan siya ng sheikh, halatang nag-aalangan kung paniniwalaan siya. Tumingin kay Ricardo, tapos bumalik ang tingin kay Angelina. Talaga bang marunong kang mag-Arabe? Tanong niya sa Arabic.
Hindi nagaksaya ng oras si Angelina. Sumagot siya ng matatas, "Opo, 8 taon ko po itong pinag-aralan. Maaari ko po kayong tulungan sa tawag na ito." Napakunot ang noo ng Sheikh, halatang nagulat. Tumingin si Ricardo sa kanilang dalawa, litong-lito. Ano raw? Anong sinasabi nila? Ngunit itinaas ng Sheikh ang kamay para patahimikin siya. Tapos, seryoso ang mukha, iniabot niya ang telepono kay Angelina. "Tumawag ka." Kinuha ni Angelina ang telepono, nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi sa adrenaline. Alam niyang mahalaga ang sandaling ito. Kapag pumalpak siya, muli siyang mapapahiya. Pero kung magtagumpay siya, pwede itong magbago ng lahat. Tinawagan niya ang numero sa screen, 1, 2, 3, 4. Sa wakas, sumagot ang lalaki sa kabilang linya, galit at tensyonado ang boses. Maayos at magalang ang sagot ni Angelina. "Magandang araw po. Ako si Angelina, nagsasalita sa ngalan ni Sheikh Karim Al-Mansur. Ako po ang tutulong sa tawag na ito." Sandaling katahimikan. Tapos sumagot ang tinig, "Sino ka? Nasaan ang Sheikh?" "Nandito po siya sa tabi ko," sagot ni Angelina. "Hindi makontak ang opisyal niyang tagapagsalin. Ako po ang tutulong upang maresolba ito." Nakatayo lang si Ricardo, litong-lito, wala ni isang naiintindihan. Gayon din ang mga kasosyo niya. Pero si Sheikh ay tutok na tutok kay Angelina, nakikinig sa bawat salita. Nagbigay ng sunod-sunod na sagot sa Arabic ang kausap. Maingat na nakinig si Angelina, pagkatapos ay isinalin sa Portugis para sa Sheikh, tuloy-tuloy at walang pag-aalinlangan. Sabi niya hindi pa kumpirmado ang unang bayad. Kung walang patunay, hindi niya ilalabas ang kargamento. At kapag hindi na ipadala ngayong araw, maniningil ng late fee ang customs. Pumikit ang Sheikh at huminga ng malalim. "Kahapon ko ginawa ang transfer. Kumpirmado ng bangko," isinalin ito ni Angelina sa Arabic. Mabilis ang naging tugon. Sabi niya, wala pa siyang natanggap na confirmation. Dapat ay nakatanggap siya ng scanned receipt. Pero wala raw kayong ipinadala. Tumanggi siyang maglabas ng milyon-milyong materyales nang walang patunay. Sumingit si Ricardo. "Sheikh, tatawagan ko ang accountant ko ngayon na ayusin natin ito." "Tahimik ka, Ricardo." Kalma ngunit may autoridad ang boses ng Sheikh. Binalik niya ang atensyon kay Angelina. "Tanungin mo siya kung ang issue ba ay tungkol sa tiwala o sa papeles lang." Tumango si Angelina at isinali ng tanong sa Arabic. Mahaba ang sagot ng kausap, puno ng tensyon at mga alaala ng nakaraang pagkabigo. Sabi niya, may tiwala naman siya sa inyo, salin ni Angelina. Pero nagkaroon siya ng masamang karanasan sa isang dating kasosyo. Tumakas ang taong iyon, bit-bit ang kanyang pera, 2 taon na ang nakalipas. Simula noon, naging maingat na siya. Nais niya ng matibay na garantiya. Napabuntong hininga ng mabagal ang Sheikh at hinaplos ang kanyang muka. Garantiya, yun ang kailangan niya. Bumaling siya kay Angelina, mas kalmado na ang muka. Sabihin mo sa kanya na nauunawaan ko. Ako rin ay minsan nang na-trader sa negosyo. Tanungin mo kung anong klasing patunay ang kailangan niya upang makumbinsi na paparating na talaga ang bayad. Ipinasa ni Angelina ang mensahe, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi lang basta pagsasalin ang ginagawa niya, naramdaman sa boses niya ang init at sinseridad. Hindi na lang ito basta usapan. Isa na itong tulay ng koneksyon. Sumagot ang business partner ng Sheikh, mas kalmado na ngayon. Malinaw ang kanyang mga kondisyon. Isang scanned copy ng resibo ng bayad, isang opisyal na email mula sa bangko na nagpapatunay ng transaksyon, isang direktang tawag sa bank manager ng Sheikh. Isinalin ni Angelina ang lahat ng malinaw at maingat. Tumango ang Sheikh. "Maaari kong ibigay ang lahat ng yan, Ania, pero aabutin ng hindi bababa sa 2 oras upang makumpleto." Nag-alinlangan si Angelina bago isalin ang bahagi ng sagot na iyon. May naisip siyang ideya.
Sa halip na agad ulitin ang sinabi ng sheikh, nagtanong siya direkta sa kausap sa telepono gamit ang Arabic. Bukas po ba kayo sa isang video call ngayon kung saan maipapakita ni Sheikh Karim mismo ang patunay ng bayad mula sa banking app? Maaari po ninyong kunan ng screenshot muna at susunod na lamang ang opisyal na dokumento bilang backup. Napataas ang kilay ni Ricardo, litong-lito. Ano na naman tong ginagawa niya, basta na lang siya nag-iimbento. Sheikh, siguro dapat tahimik ka, Ricardo. Hindi man lang siya tiningnan ni Karim na natili ang kanyang mga mata kay Angelina. Sa kabilang linya ng tawag, nag-alinlangan ng kausap, matahimik ang lahat. Pagkatapos sa wakas, pumayag ito. Tinapos ni Angelina ang tawag at bumaling kay Karim. Pumayag po siya. Pero kailangan daw nating gawin ang video call agad-agad. Ipapakita niyo po ang patunay mula sa banking app niyo. Hindi na nag-aksaya ng oras ang sheikh. Kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang banking app. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi sa tensyon ng sandali. Tinawagan niya muli ang lalaki, ngayong gamit na ang video call. Nasa tabi niya si Angelina, maayos na nagsasalin habang nagpapatuloy ang usapan. Itinaas ni Karim ang telepono at ipinakita ang screen. Nakalagay sa app ang malinaw na mensahe, International transfer completed, kabuuang halaga, petsang kahapon. Kinuhaan ng litrato ng kausap ang screen, sinuri niyang mabuti ang mga detalye. Sa wakas, nagbago ang tono ng kanyang boses, nawala ang tensyon. Malinaw na ang lahat, ilalabas ko na agad ang kargamento. Pumikit si Karim at huminga ng malalim, parang nabunutan ng tinik. Salamat! Talagang salamat. Isinalin ito ni Angelina at pagkatapos mula sa puso ay nagdagdag. Sabi niya, isa kayong kagalang-galang na tao. Lubos na pinahahalagahan ni Sheikh Karim ang inyong partnership. Lalo pang lumambot ang boses ng kausap. Sabihin mo sa kanya ganun din ang nararamdaman ko. At sabihin mong kahanga-hanga ang tagapagsalin niya. Ngumiti si Angelina, banayad ngunit totoo. Ipapaabot ko po. Tinapos niya ang tawag at inabot ang telepono pabalik sa sheikh. Ngunit hindi agad ito kinuha ni Karim. Tinitigan muna niya si Angelina, hindi na may autoridad, kundi may tunay na paggalang. Hindi ka lang nagsalin, aniya. Nilutas mo ang problema. Nagkibit balikat si Angelina mapagkumbaba. Naisip ko lang po ang isang praktikal na solusyon. Tumayo ang sheikh mula sa kanyang upuan. Matangkad siya, may dating. Ngunit nang tingnan niya si Angelina, puno ng respeto ang kanyang mga mata. Nanatili si Ricardo sa kanyang upuan at tumikhim. Buti na ayos na rin yan. Alam kong mariresolba rin natin to. Hindi ikaw ang dahilan niyan, Ricardo. Mabilis na sagot ng sheikh ni hindi siya tinitigan. Pagkatapos ay bumaling siya ng buo kay Angelina. Ano ang buong pangalan mo? Angelina Santos. Dahan-dahan niyang inulit. Angelina Santos, para bang isinasaulo niya. Saan ka natutong mag-Arabe? Nagatubili si Angelina, hindi dahil ayaw niyang sagutin, kundi matagal nang walang tunay na nagtangkang makinig sa kanyang kwento. Nag-aral ako sa kolehiyo. Nagtapos ako ng literature, nakatuon sa Eastern languages. Nainlab ako sa Arabic simula pa noong bata ako, matapos kong mabasa ang 1001 Nights. Tumaas ang kilay ng sheikh sa gulat. May degree ka pala, pero nagbebenta ka ng bulaklak. Ramdam ni Angelina ang bigat ng tanong pero hindi siya natinag. Hindi palaging sinusunod ng buhay ang plano natin. Nanahimik ang sheikh, tila nag-iisip. Pagkatapos ay sumenyas siya sa isa sa kanyang mga bodyguard. Inilapit nito ang isang silya at inilagay sa tabi niya. Pakiusap, maupo ka sa tabi ko. Napakurap si Angelina, gulat na gulat. Hindi ko na kailangan pang... Ipinipilit ko, sabi ng sheikh. Kaya naupo si Angelina. Maingat niyang inilapag ang basket ng bulaklak sa tabi ng kanyang upuan. Nanatiling tulala si Ricardo, litaw sa mukha ang halo ng incredulity at inis. Samantala, naupo muli ang sheikh at magkahawak ang mga kamay sa ibabaw ng mesa.
Angelina, panimula niya, isinalba mo ang isang kasunduang nagkakahalaga ng 50 milyong reais. Kung wala ang tulong mo, hindi lang pera ang nawala sa akin, mawawala rin ang mas mahalaga, ang aking reputasyon. Iisipin ng kasosyo ko na ako'y pabaya, hindi mapagkakatiwalaan. Tinitigan niya si Angelina. Nauunawaan mo ba kung gaano kahalaga yon? Dahan-dahang tumango si Angelina. Mas mahalaga ang dangal kaysa sa pera, sagot niya. Ngumiti ang Sheikh unang beses sa buong araw. Eksakto, hindi na nakatiis si Ricardo. Sheikh, nauunawaan ko pong tumulong siya, pero bumalik na tayo sa mahalaga. Ang kasunduan natin, ang mga deadline, ang plano sa konstruksyon. Itinaas ng Sheikh ang kanyang palad, senyas ng pagtigil. Pagkatapos ay muling bumaling kay Angelina. Sabihin mo na, bakit mo pa rin ako tinulungan matapos kang tratuhin ng ganoon? Sulyap ni Angelina si Ricardo, pagkatapos ay binalik ang tingin sa Sheikh. Narinig ko po ang agarang pangangailangan sa boses ninyo at alam kong may magagawa ako. Yun lang po. Nanahimik ang Sheikh ng ilang segundo, pagkatapos ay tumango ng marahan. Ganun lang. Muli siyang tumayo, kinuha ang kanyang pitaka at naglabas ng ilang business cards. Pagkatapos ay pumili siya ng isa, nagsulat sa likod gamit ang ballpen at iniabot ito kay Angelina. Ito ang diretso kong kontak. Gusto kitang makausap muli ng maayos tungkol sa isang oportunidad. Tinanggap ni Angelina ang card gamit ang dalawang kamay, di malaman kung ano ang isasagot. Tumawa si Ricardo, pilit. Sheikh, halina't huwag na nating palalain pa. Oo, tumulong siya pero... Ricardo, maamo ngunit matalim ang boses ng Sheikh. Kailangan nating mag-usap ng seryoso tungkol sa paggalang. Namutla si Ricardo. Tahimik ang buong restaurant. Lahat ng bisita ay naging saksi. Ang tindera ng bulaklak na itinaboy lamang kanina. Ngayoy nakaupo na sa tabi ng Sheikh, hawak ang kanyang personal na business card. Nanatiling nakatayo si Ricardo tuliro. Napatingin siya sa kanyang mga kasosyo, ngunit wala rin silang masabi. Pareho ang gulat sa kanilang mga mukha. Muling tumingin ang Sheikh kay Angelina. May plano ka ba ngayon? Pwede ka bang magtagal pa? Tiningnan ni Angelina ang kanyang basket, tapos ang kanyang relo. May mga bulaklak pa siyang kailangang ibenta. May bayarin pang kailangang harapin, pero may kung anong pakiramdam sa sandaling iyon, mas mahalaga ito kaysa sa susunod na benta. Opo, pwede po ako magtagal. Kumaway ang Sheikh sa waiter. Pakiabutan siya ng menu at isang bagong orange juice. Ang parehong waiter na kanina'y inutusan ni Ricardo na paalisin si Angelina ay agad lumapit ngayon. Maingat niyang inilapag ang menu sa harap ni Angelina at ang kanyang mga mata ay humihingi ng tahimik na paumanhin. Nagpumilit si Ricardo na bumawi ng kontrol. Sheikh Karim, sa tingin ko po ay nawawala na tayo sa focus. May kontrata pa po tayong kailangang tapusin. Mamaya na yan, Ricardo, sagot ng Sheikh ni hindi siya nililingon. Nakatutok pa rin ang buong atensyon niya kay Angelina. Gusto kong maintindihan ang isang bagay. Sabi mo'y nag-aral ka ng literatura at espesyalisado sa Arabic. Bakit hindi ka nagtatrabaho sa larangang yan ngayon? Huminga ng malalim si Angelina. Karaniwan niyang iniiwasan ang kwentong ito. Pero ang mukha ng Sheikh ay puno ng pasensya, tunay na interes. Matagal na mula nang may nakinig sa kanya ng ganito. Nagtrabaho po ako sa isang kumpanya ng pagsasalin at interpretasyon sa loob ng 4 na taon. Mahusay ang trabaho. Mahal na mahal ko ito. At ano ang nangyari? Nagsara ang kumpanya, nagdeklara ng bankruptcy, isang araw lang tapos ang lahat. Nawalan ako ng trabaho, ng kita, lahat. At halos kasabay din noon, nagkasakit ang nanay ko, malalang diabetes. Kailangan ng mamahaling gamot at tuloy-tuloy na pag-aalaga. Humanap ako ng ibang trabaho sa larangan ko, pero wala talagang pumasok. Bahagyang nagkunot ang noo ng Sheikh. Bakit kaya? Ngumiti si Angelina, pagod ngunit mahinahon.
Karamihan sa trabahong ganito, kailangang handa kang bumiyahe, lumipad agad, sumama sa meeting o conference. Pero hindi ko siya pwedeng iwan, kailangan niya ako. Kaya gumawa ako ng paraan, nagtinda ako ng bulaklak, may kalayaan ako sa oras, malapit lang sa kanya at kahit paano ay may kita. Nanatiling tahimik ang Sheikh ng ilang sandali bago dahan-dahang tumango. Ibinigay mo ang karera mo para sa pamilya mo. Hindi ko po ito isinuko, sagot ni Angelina. Pinili ko ito. Siya lang ang nagpalaki sa akin. Ang alagaan siya ngayon, yun ang pinakamaliit na kaya kong ibalik. Muling ibinaling ng Sheikh ang tingin kay Ricardo. Narinig mo ba yon, Ricardo? Tanong ng Sheikh. Pinili niya ang katapatan at dangal kaysa sa personal na ambisyon. Sabihin mo nga, ilang tao ang kilala mong pipili ng ganoong landas? Bumuka ang bibig ni Ricardo para sumagot pero walang lumabas. Dumating ang waiter na may dalang sariwang orange juice. Magalang na nagpasalamat si Angelina, hindi pa rin makapaniwalang nakaupo siya sa mismong mesa ng Sheikh. Nagpatuloy ang Sheikh, kalmado ang boses pero puno ng kahulugan. Angelina, hindi ka lang basta nagsalita ng Arabic. Ipinakita mo ang malalim na pag-unawa sa aming kultura. Nang kausapin mo ang kasosyo ko, may paggalang ang bawat salita. Naunawaan mong hindi lang ito tungkol sa pera, kundi sa tiwala. Dahan-dahang tumango si Angelina. Sa lugar namin, ang salita mo ang puhunan mo. Kapag nasira mo yon, kasama ang dangal mong nawawala. Tumpak sa ngayon ng Sheikh. Bahagya siyang yumuko, ibinaba ang boses. Sabihin mo nga, ilang tao dito ang talagang nakakaintindi niyan? Ilang tagapagsalin na ba ang na-hire ko na walang alam sa halagang yon? Hindi sumagot si Angelina. Wala nang kailangang sabihin. Ang katahimikan ang naging sagot. Kinuha ng Sheikh ang kanyang telepono at mabilis na nag-type. Pagkatapos ng ilang sandali, ipinakita niya ang screen kay Angelina. Isang email ang kakasend lang niya. Ipinadala ko ito sa assistant ko sa Dubai. Inutusan ko siyang ihanda ang isang consulting contract para sa iyo. 3 buwang trial. Iha-hire ka bilang translator at cultural advisor para sa kumpanya ko. Ayon sa pinag-aralan mo ang magiging sahod, flexible ang schedule, at karamihan sa trabaho, work from home. Parang tumigil ang tibok ng puso ni Angelina. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Sheikh, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sabihin mo lang ang oo. Pero halos hindi niyo po ako kilala. Hindi niyo alam kung ako ay nakita kitang lutasin ng isang krisis sa loob ng 10 minuto na hindi nagawa ng buong profesional kong team sa mahigit 1 oras, sagot niya. Nakita kong kalma ka habang kinukutya. At sa kabila ng lahat, tumulong ka pa rin. Sapat na yon para sa akin. Tumikim si Ricardo, pilit na bumalik sa usapan. Sheikh, buong paggalang ko po pero napakabigla naman nito. Maaaring magaling siya pero... Ricardo, bumaling na sa kanya ang Sheikh. Malamig ang tono, matalim ang tingin. May problema ka ba kung iha-hire ko siya? Napalunok si Ricardo. Wala, syempre. Sa tingin ko lang baka... Kung ganun, wala nang dapat pag-usapan. Muling tumingin ang Sheikh kay Angelina. Tinatanggap mo ba ang alok? Tumingin si Angelina sa juice sa mesa at sa basket ng bulaklak na tahimik na nakapatong sa sahig. Tumingala siya sa Sheikh, luha ng mga mata. Opo, tinatanggap ko pero kailangan ko ng 1 linggo para makapaghanda. Kailangan kong humanap ng mag-aalaga sa nanay ko tuwing araw. Kunin mo ang 1 linggo, ayos lang yan. Inilahad ng Sheikh ang kamay niya. May kasunduan na tayo. Kinamayan siya ni Angelina. Malakas ang pagkapit ng Sheikh, ngunit may kabaitan na ngayon sa haplos. Si Ricardo, nakaupo pa rin, ay namumula sa hiya. Pilit siyang ngumiti, pero wala itong buhay. Buti na ayos ang lahat. So Sheikh Karim, babalik na ba tayo sa kontrata? May mga deadline pa tayong... Hindi, kalmadong sagot ng Sheikh habang binibitawan ng kamay ni Angelina at tumatayo. Wala nang kailangang pag-usapan ngayon, Ricardo.
Napakurap si Ricardo, litong-lito. Anong ibig niyo pong sabihin? Sinabi ko na sa'yo kanina, kailangan nating pag-usapan ang paggalang at gagawin natin yon. Pero hindi dito, hindi ngayon. Makikipag-ugnayan sa'yo ang assistant ko para sa bagong schedule. Reschedule? Pero Sheikh, kailangan na pong pirmahan ang kontrata bago. Biyernes, oo alam ko, at maaring mapirmahan nga o maaring hindi. Kinuha ng Sheikh ang kanyang jacket mula sa likod ng upuan. Depende yun sa pag-uusap natin. Lalong namutla si Ricardo. Sheikh, kung may nagawa akong mali, alam mo na kung ano yon. Isinuot ng Sheikh ang kanyang jacket at muling bumaling kay Angelina. Salamat Angelina. Taos puso. Ngayong araw na ito, higit pa sa negosyong kasunduan ang iniligtas mo. Tumayo rin si Angelina. Salamat po, Sheikh Karim. Salamat sa tiwala. Pangako ko, hindi ko kayo bibiguin. Alam kong hindi mo ako bibiguin. Tumango siya ng bahagya sa kanyang mga bodyguard na agad lumapit. Pero bago siya tuluyang umalis, huminto siyang muli. Lumapit siya sa basket ng bulaklak ni Angelina, kinuha lahat ng rosas at iniabot sa kanya ang 5 bagong 100 piso bills. Para sa mga bulaklak at sa oras mo, tinangkang isauli ni Angelina ang pera. Mas sobra po ito, hindi ko po matatanggap. Hindi sobra, ngiti ng Sheikh. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang ginawa mo ngayon. At sa ganung paraan, lumakad na siyang palabas. Sumunod sa kanya ang kanyang mga bodyguard. Tahimik ang buong restoran, walang makapaniwala sa naging saksi nila. Nanatiling tulala si Ricardo, nakatitig pa rin sa pinto kung saan lumabas si Sheikh Karim. Nagtinginan ang mga kasosyo niya, halatang hindi alam kung ano ang dapat gawin o sabihin. Pinulot ni Angelina ang kanyang bakanting basket ng bulaklak at maingat na isinilid ang mga nakatiklop na perang papel sa kanyang bag. Pagkatapos, tumingin siya kay Ricardo. Hindi siya nito matingnan, hindi siya nagsalita, wala na siyang kailangang sabihin. May tahimik na kumpiyansa, lumakad siya patungong labasan ng restaurant. Pagdating sa may pinto, isang boses ang tumawag. Miss, sandali lang po. Huminto siya at lumingon. Lumapit ang waiter na dati inutusan siyang paalisin. Ngayon ay may hawak na sobre. Iniwan po ito ng Sheikh para sa inyo. Maingat niyang inabot. Binuksan ni Angelina ang sobre. Sa loob ay may maikling sulat kamay nakasulat sa Arabic. Binasa niya ito at ngumiti. Ano po ang sabi? Tanong ng waiter, halatang may kuryosidad. Maingat na tinupi ni Angelina ang papel at itinago. Sabi, huwag mong hayaang paliitin ka ng kahit sino. Mas malaki ka kaysa sa iniisip mo. Ngumiti rin ang waiter. Mabuting tao siya. Oo, tumango si Angelina. Totoong mabuti siya. Lumabas siya, mainit ang sikat ng araw. Ipininid niya ang mga mata, huminga ng malalim. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may bumalik na damdamin sa kanya. Isang matagal nang nawalang pakiramdam. Pag-asa. Halos hindi makapaniwala si Angelina sa mga nangyari. Dumating ang kontrata sa kanyang email, 3 buwang trial, sweldo, 8,000 piso reais bawat buwan. Remote work, may paminsang in-person na meeting. Binasa niya ito ng 5 ulit. Pina-check pa niya sa kaibigang abogado. Lahat ay legit, totoo ito. Nangupahan siya ng isang maaasahang babae, inirekomenda ng kapitbahay para alagaan ang kanyang ina sa araw. Nang ibinalita niya ang lahat, napaiyak ang kanyang ina. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tuwa at pagmamalaki. Alam kong para ka sa mas mataas na bagay. Mahinang sabi ng kanyang ina, hawak ang mukha ni Angelina sa 2 kamay. Palagi kong alam. Tumayo si Angelina sa harap ng salamin sa kanyang kwarto. Naka-black slacks siya, puting blouse at isang navy blazer na nabili niya noon sa ukay-ukay. Ayos ang kanyang buhok sabon, may kaunting makeup sa mukha, simple ngunit elegante. Hindi na siya mukhang tindera ng bulaklak. Mukha na siyang profesional, gaya ng lagi niyang pinaniniwala ang kaya niyang maging.
Dumating siya sa opisina ni Sheikh Karim, isang modernong gusali na may 20 palapag sa Avenida Faria 5. Sa loob, marmol na sahig, mga gwardyang nakasuit at isang reception desk na kahoy at elegante. Miss Angelina, bati ng receptionist na may ngiti. Inaantay na po kayo ni Sheikh Karim, 18 palapag. Habang umaakyat ang elevator, malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Basa ang kanyang palad. Pero pumikit siya, huminga ng malalim at nanatiling kalmado. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng isang assistant. Angelina, welcome. Dito po tayo. Dumaan sila sa hallway na moderno, ang disenyo at puno ng artwork. Malinis at propesyonal sa bawat sulok. Huminto sila sa may pintong may frosted glass. Kumatok ang assistant. Mula sa loob, isang boses ang nagsabi, "Pasok." Bumukas ang pinto, nasa likod ng mesa si Sheikh Karim. Agad siyang tumayo pagkakita kay Angelina. Ngumiti, "Angelina, isang karangalan na makita kang muli." "Salamat po, Sheikh Karim. Isang karangalan din po ang nandito." Itinuro niya ang isang upuan. "Maupo ka. Gusto mo ba ng inumin kape? Tsa?" "Kape po, salamat." Ipinasa niya ang request sa assistant pagkatapos ay yumuko ng bahagya. Magkapatong ang mga kamay sa mesa. "Kumusta ang lahat? Ayos ba ang lahat sa inaasikaso mo?" "Opo," tumango si Angelina. "Nakahanap ako ng mag-aalaga sa nanay ko. Gustong-gusto na siya ng mama ko." "Mabuti. At ang kontrata, may alinlangan ba?" "Wala po. Binasa ko ng maigi. Lahat ay maayos. Gusto ko lang pong magpasalamat muli sa pagkakataon. Pangako ko." Itinaas ng Sheikh ang kamay ng banayad. "Angelina, hindi mo na kailangang mangako. Alam ko na ang kakayahan mo. Magtrabaho ka lang ng may kapanatagan. Walang pressure. May tiwala ako sa iyo." May bumara sa lalamunan ni Angelina. Matagal na simula nang huli siyang tiningnan ng isang tao at pinaniwalaan. Dumating ang kape. Tahimik siyang nagpasalamat. Nagpatuloy ang Sheikh. "Ngayon ipakikilala kita sa buong team. 6 kami dito sa Brazil. Makakatrabaho mo silang lahat." Pagkatapos, magkakaroon tayo ng video call sa opisina sa Dubai. "Gustong makilala ka ng partner ko." Ngumiti si Angelina. "Yung parehong partner na halos magpanik sa telepono?" Tumawa si Sheikh. "Siya nga," sabi niya. "Hindi pa raw siya nakatrabaho ng translator na kasing husay mo." "Napakalaking bagay po niyan," sagot niya. Nag-usap pa sila ng ilang minuto. Ipinaliwanag ng Sheikh ang mga proyekto, plano sa ekspansyon at ang mga hamon ng negosyo sa pagitan ng Brazil at gitnang silangan. Matiyagang nakinig si Angelina, may talino ang kanyang mga tanong. Napansin ito ng Sheikh, hindi lang siya tagapagsalin, naiintindihan niya ang tao, naiintindihan niya ang negosyo. Biglang bumukas ang pinto, walang katok. Isang lalaki ang pumasok, gray na suit, asul na kurbata, matigas ang mukha. Ricardo Torres. Biglang sumikip ang tiyan ni Angelina nang makita siya. Tumingin ang Sheikh sa kanya, hindi mabasa ang ekspresyon. "Ricardo, maaga ka." "Alam ko," sagot niya, "pero kailangan nating mag-usap." Mahalaga ito. Ni hindi tiningnan ni Ricardo si Angelina, nakatuon lang ang tingin niya sa Sheikh. Tumayo si Sheikh mula sa kanyang upuan. "Angelina, sandali lang ha." "Siyempre po," sagot niya, nagsimula ring tumayo. Hindi, sabi ng Sheikh, senyas na umupo siya. "Manatili ka, hindi ito magtatagal." Doon lang tumingin si Ricardo kay Angelina. Napatigil ang ekspresyon niya. "Bakit nandito siya?" "Nagtatrabaho siya sa akin ngayon," sagot ng Sheikh, diretsyong-diretso. Napakurap si Ricardo, hindi makapaniwala. "Anong ibig niyo pong sabihin? Hindi ko maintindihan." "Hindi mo kailangang maintindihan," tugon ng Sheikh, nakatawid na ang mga braso. "Ang kailangan mo lang ay tanggapin. Ngunit dahil nandito ka na rin," kalmadong sabi ng Sheikh, "mag-usap na tayo gaya ng sinabi ko." Napalunok si Ricardo. "Sheikh, pakinggan niyo ako. Alam kong parang naging malupit ang nangyari sa restaurant, pero tingin ko'y nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan." Tumaas ang kilay ng Sheikh. "Hindi pagkakaintindihan?"
Ricardo, itinaboy mo ang isang marespeto at propesyonal na babae sa harap ng buong restaurant. Bakit? Nagalinlangan si Ricardo. Akala ko, iniistorbo niya tayo. Nasa kalagitnaan tayo ng isang mahalagang negosasyon at ako'y Maayos siyang lumapit at nag-alok ng bulaklak, putol ng shake. Yun lang, pwede mo siyang tanggihan. Pero sa halip, pinahiya mo siya. Bubukas sana ang bibig ni Ricardo para sumagot pero walang lumabas. Nagpatuloy ang shake. Alam mo ba kung anong sinabi ng kilos mo sa akin noong araw na yon? Ipinakita mong hinuhusgahan mo ang tao base sa itsura nila o sa trabaho nila, hindi base sa kung sino talaga sila. Hindi patas yan, sagot ni Ricardo, tensyonado ang tinig. Hindi yon ang ibig kong... Hindi patas, bahagyang tumaas ang boses ng Sheikh, lalong tumalim ang tono niya. Alam mo ba kung sino si Angelina? May degree siya sa literatura, espesyalisado sa Arabic. Naging translator siya sa loob ng maraming taon, pero sinubok siya ng buhay. At para maalagaan ang inang may sakit, nagsimulang magtinda ng bulaklak. At kahit ganon tinrato mo siya na parang wala siyang halaga. Namula ng husto ang mukha ni Ricardo. Tumingin siya kay Angelina, ngunit nanatili itong kalmado, walang mabasa sa mukha. Ako? Patawad, mahinang sabi ni Ricardo. Tinitigan siya ng Sheikh. Totoong humihingi ka ng tawad o natatakot ka lang mawalan ng kontrata? Tahimik, huminga ng malalim si Ricardo. Pareho, sagot niya. Totoo, nagsisisi ako. Pero, oo, natatakot rin ako. Tumango ng bahagya ang Sheikh. At least nagsasabi ka ng totoo. Umupo siya sa kanyang upuan. May ikukwento ako sa iyo, Ricardo. Noong ako'y 20 taon, nawala lahat sa pamilya namin. Nalugi ang negosyo, walang natira. Naghugas ako ng kotse para lang mapakain ang pamilya ko. Tumigil siya saglit. Alam mo ba kung anong natutunan ko doon? Umiling si Ricardo. Na ang dignidad ay hindi nakabase sa pera. Hindi mahalaga kung ano ang trabaho mo. Ang mahalaga ay kung paano mo tratuhin ang ibang tao. Ibinaba ni Ricardo ang kanyang tingin. Nagpatuloy ang Sheikh, matatag at kalmado ang tinig. Naibangon ko ang sarili ko, nakaahon ang pamilya ko, pero hindi ko nakalimutan kung paano ang pakiramdam ng mawalan, na maging di pansin, maliitin, itaboy. Kaya nung nakita ko kung paano mo tinrato si Angelina, tinamaan ako. Parang bumalik ako sa panahong yon. Nauunawaan ko, mahina ang sagot ni Ricardo. Talaga? Tanong ng Sheikh, sabay yuko palapit. Maging tapat ka kung nalaman mong may degree si Angelina na marunong siya ng Arabic, ganun mo pa rin ba siya itatrato? Nag-alinlangan si Ricardo, dahan-dahan siyang tumango. Hindi ko siya itatrato ng ganoon. Eksakto. At dahil diyan, hindi ako sigurado kung mapagkakatiwalaan kitang maging kasosyo. Namutla si Ricardo. Pakiusap, Sheikh. Malaking pagkakamali ang nagawa ko, alam ko na ngayon, pero may natutunan ako, sumpa ko, may natutunan talaga ako. Tumingin ang Sheikh kay Angelina. Ano sa tingin mo, Angelina? Karapat-dapat ba siya ng pangalawang pagkakataon? Nanlaki ang mata ni Angelina. Ako? Oo, sagot ng Sheikh. Ikaw ang inapi, ikaw ang dapat magpasya. Tumingin si Angelina kay Ricardo. Nakita niya ang pagsisisi, ang hiya. Pero ramdam din niya, may bahagi ng paghingi ng tawad na galing sa takot, hindi lang sa tunay na konsensya. Pero hindi siya taong nagtatanim ng sama ng loob. Naniniwala ako sa pangalawang pagkakataon, mahinahon niyang sabi, pero para lang sa mga taong bukas magbago. Ngumiti ang Sheikh. Maganda ang pagkakasabi. Bumalik siya ng tingin kay Ricardo. Narinig mo, bibigyan ka ng pangalawang pagkakataon, pero malinaw ito. Kapag nalaman kong muli mong trinato ang kahit sino gaya ng ginawa mo kay Angelina, tapos na ang kontrata natin. Naiintindihan? Opo, sagot ni Ricardo. Malinaw na malinaw. Magaling. Sige, umalis ka na, marami akong trabaho. Tumango si Ricardo. Bumaling kay Angelina. Patawad talaga, tumango si Angelina. Tinanggap ko na ang paghingi mo ng tawad. Umalis si Ricardo.
Sumara ang pinto sa likod niya, napabuntong hininga ang Sheikh. Pasensya ka na sa abala, hindi ka dapat nadamay. Ayos lang po, sagot ni Angelina, may banayad ng ngiti. Salamat sa pagtatanggol sa akin, ngumiti rin ang Sheikh. Hindi mo kailangang magpasalamat, karapat dapat ka doon. Umayos siya ng upo, nagbago ang enerhiya niya, balik sa negosyo. Ngayon, simulan na natin, marami tayong trabaho. Ngumiti rin si Angelina, kalmado, may kumpiyansa, handa. Sa unang pagkakataon sa tila napakahabang panahon, nakadama si Angelina ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, isang malalim na pakiramdam ng pagiging kabilang. Parang naroon siya sa lugar na para talaga sa kanya. Mabilis siyang nakaangkop, mahirap ang trabaho pero bawat minuto ay kanyang ginugustuhan. Ang mga araw niya ay puno ng pagsasalin ng mga kontrata, pagdalo sa mga video call kasama ang mga kasosyo sa gitnang silangan, pagsusuri ng mga teknikal na dokumento. Ngunit ang pinakanagpapakilos sa kanya ay hindi ang mismong trabaho, kundi ang paraan ng pakikitungo sa kanya. May respeto, tinuturing siya ng lahat bilang profesional, bilang kapantay. Hindi na siya nakikita na siya, pinahahalagahan. Isang hapon, habang abala siya sa isang mahirap na pagsasalin, bumukas ang pinto ng kanyang opisina matapos ang mahinang katok. Kahit siya ang boss, naghintay si Sheikh Karim sa may pinto. Angelina, pwede ba kitang isturbohin sandali? Siyempre po, Sheikh Karim, pasok po kayo. Pumasok siya at umupo sa harap niya. Maingat na isinara ang pinto. Seryoso ang kanyang mukha. May kailangan akong sabihin sa iyo tungkol kay Ricardo. Napatigil si Angelina. Ano pong nangyari? Napabuntong hininga ang Sheikh. Kanselado na ang kontrata namin sa kanya. Parang lumubog ang sikmura ni Angelina. Dahil po ba sa akin? Hindi. Dahil sa kanya. Matatag na sagot ni Karim, sabay tiklop ng braso. Pagkatapos ng huli nating pag-uusap, pinasuri ko sa team ko ang buong kasaysayan ng kumpanya niya. Gusto kong makatiyak na ethical siyang kapartner. At, tanong ni Angelina, at ang resulta nakakabahala. Yumuko siya palapit. Paulit-ulit na pagkaantala, mababa ang kalidad ng materyales, reklamo ng mga manggagawa, 12 ng empleyado ang hindi bayad o kulang ang sahod. Umiling ang Sheikh. Ganito niya patakbuhin ang negosyo niya gaya ng pagtrato niya sa iyo. Walang respeto. Tahimik lang si Angelina, pinoproseso ang lahat. Alam na po ba niya na kinanselan niyo? Nag-usap kami kaninang umaga, usual excuses. Kesyo minor lang daw ang problema, inaayos na raw, mapait ang ngiti ni Karim. Pero kung may isang bagay akong natutunan sa negosyo, ito yon, kung paano tratuhin ng isang tao ang mga hindi makakabigay ng kapalit. Yon ang totoong pagkatao nila. Dahan-dahang tumango si Angelina. Desperado na siguro siya. O, kontratang 50 milyong reais ang nawalan siya. Malaking kawalan yon. Oo, tugon ng Sheikh. At ang nakakagulat, 3 beses niya akong tinawagan ngayong araw, 5 email, pumipilit magpa-schedule ng meeting, tumigil siya saglit. Pero ni minsan hindi niya tinanong kung ano ang pwede niyang baguhin. Ni minsan hindi siya nagtanong kung paano siya pwedeng mag-improve. Ang gusto lang niya, baguhin ko ang isip ko. Ibig sabihin, wala siyang natutunan, mahina ang sagot ni Angelina. Eksakto, tumayo ang Sheikh at lumakad ng bahagya. At may isa pa, may tumawag sa akin ngayong araw, isang legal consultant. Consultant? Tanong ni Angelina, nagtaas ng kilay. Galing kay Ricardo, inaakusahan niya akong kinansela ang kontrata sa personal na dahilan. Kesyo pinaboran daw kita, napigil ang hininga ni Angelina. Sinasabi niyang hindi patas? Oo, sabi niya nasira raw ang reputasyon ng kumpanya niya at ako raw ay bias dahil sa'yo. Itinaas ng Sheikh ang kamay para pakalmahin siya. Kalokohan, syempre, nagsagot na ang legal team ko, pero gusto kong malaman mo, napahawak si Angelina sa mukha niya. Patawad po, Sheikh, kung alam ko lang naaabot sa ganito. Tama na. Malumanay pero matatag ang boses ng Sheikh.
Hindi ikaw ang dahilan nito. Siya ang gumawa ng sarili niyang mga desisyon, dinisrespeto ang tao, nagtipid sa kalidad. Ngayon, hinaharap niya lang ang mga bunga. Paano kung lumala pa ito? Tanong ni Angelina. Hindi ito lalala. Kompleto ang dokumentasyon ko, emails, reports, legal memos. Malinaw na ethical at performance-based ang desisyon. Ngumiti siya. At saka, nandito ka. Ikaw ang pinakamagaling kong translator. Kaya ka nandito dahil karapat-dapat ka. Naluha si Angelina. Salamat sa tiwala. Hindi, salamat sa iyo dahil may mga tulad mo pa sa mundong ito. Lumabas ang sheik. Naiwan si Angelina sa opisina. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa lungsod ng Sao Paulo. May mga sasakyang nagmamadali, mga taong abala. Naalala niya si Ricardo, ang mamahaling restoran, at kung paano sa loob lang ng ilang araw ganap na nagbago ang takbo ng buhay nila. Tapos naalala niya ang laging sinasabi ng kanyang ina, laging may paraan ang universo para ibalik ang balance ng lahat. Ngumiti si Angelina, marahil tama ang nanay niya. Pauwi na si Angelina, naglalakad sa parking area nang mapansin niya ang isang lalaking nakatayo sa tabi ng sasakyan malapit sa exit. Nakasandal, naka-cross arms, naghihintay. Ricardo, agad siyang huminto. Sinasabi ng instinct niya, umalis, tumawag ng seguridad. Pero may kakaiba kay Ricardo sa pagkakataong ito. Hindi siya galit, hindi siya palaban. Ang itsura niya ay talo, wasak. Dahan-dahang lumapit si Angelina. Ricardo. Angelina, sagot niya, bahagyang tumindig ng mas maayos. Kailangan kitang makausap tungkol sa lahat. Nagpakawala siya ng mapait na ngiti. Sinabihan ako ng mga abogado kong huwag magsalita, pero hindi yan ang dahilan kung bakit ako narito. Bakit ka nga ba nandito? Tanong ni Angelina. Huminga ng malalim si Ricardo. Para humingi ng tawad, tunay na tawad. Hindi ito tungkol sa pagligtas ng kasunduan. Hindi ito tungkol sa kontrata o reputasyon. Isa lang itong paghingi ng tawad. Yun lang, nakatiklop ang mga braso ni Angelina. Bakit ngayon? Dahil nawala na ang lahat sa akin, mahinang tugon niya. Yung kontrata sa Sheikh, iyon ang huling pag-asa ng kumpanya ko. Wala na akong pambayad sa team. Hindi ko na rin mababayaran ng utang. Ilang araw na lang, magbabankrupt na kami. Tahimik si Angelina, nakinig lang siya. Nagpatuloy si Ricardo. Pero alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Kagabi, tinanong ako ng anak kong babae kung bakit ang lungkot-lungkot ko. Sabi ko, nawalan ako ng deal sa negosyo. Tinanong niya kung bakit at hindi ko siya masagot. Bakit hindi? Tanong ni Angelina. Dahil kailangan kong ipaliwanag na dinisrespeto ko ang isang tao, na hinusgahan ko ang isang babae base sa itsura niya, na naging tao ako na ayokong maging. Medyo napahinto ang boses niya. 12 ang anak kong babae at kamukha mo siya. Nagulat si Angelina, kumurap siya. Ang ina niya ay isang kahangahangang babae, malakas, matalino, walang takot. Naghiwalay kami 2 taon na ang nakalipas, pero labis ko pa rin siyang iginagalang. Tinitigan ni Ricardo si Angelina, mapanatag, matapat, at noong tinrato kita ng ganoon sa restaurant, tinrato kita sa paraang hinding-hindi ko palalampasin kung ginawa iyon sa anak ko o sa dati kong asawa, tahimik, malalim. Isa akong ipokrito, isang hangal. At hindi mo kailangang patawarin ako. Gusto ko lang malaman mong may natutunan ako sa pinakamahirap na paraan. Pero natuto ako. Tahimik si Angelina ng ilang sandali. Pagkatapos, dahan-dahan siyang bumuntong hininga. Ricardo, pinapatawad kita, pero hindi para sa iyo, para sa sarili ko. Ayokong dalhin ang galit. Tumango si Ricardo mabagal, puno ng pasasalamat. Salamat. Umatras siya. Alis na ako, hindi na kita gagambalain. Gusto ko lang sabihin, good luck taos puso. Sumakay siya sa kotse, pinaharurot ang makina. Pero bago umalis, binaba niya ang bintana sa huling pagkakataon. Angelina,
Napakahusay mo sa ginagawa mo. Maswerte ang Sheikh na meron kang tulad mo. At umalis siya, naiwan si Angelina, nakatingin sa paalis na mga ilaw. Hindi siya nakaramdam ng awa, hindi rin ng galit. Ang naramdaman niya ay isang bagay na bago. Marahil ito'y kaginhawaan o kapayapaan. Isinara na ang kabanata, tahimik na nakaupo si Angelina sa modernong conference room. Tapos na ang kanyang 3 buwang trial contract. Ngayon ang kanyang pinal na evaluation. Pumasok si Sheikh Karim kasama ang 2 senior director. Lahat sila'y nakangiti. Hindi niya mabasa ang ekspresyon nila, pero nanatiling kalmado si Angelina. Salamat sa pagdalo, Angelina, sabi ng Sheikh, umupo sa tapat niya. Diretsahan na tayo. Ang nakaraang 3 buwan ay kahanga-hanga. Lumagpas ka sa lahat ng aming inaasahan. Binuksan ng isa sa mga direktor ang folder. Nagsalin ka ng 17 high-level contracts. Dumalo sa 23 international meetings. Naresolba mo ang 3 malaking krisis sa komunikasyon na maaaring nagdulot ng milyong pagkalugi. At dagdag niya, lahat ng Arabic-speaking partners natin ay puno ng papuri para sa iyo. Mabilis ang tibok ng puso ni Angelina. Muling nagsalita ang Sheikh, kaya gusto naming ialok sa iyo ang isang permanenteng posisyon. Sweldo, 15,000 piso reais kada buwan. Buong health insurance para sa iyo at sa nanay mo. Bagong titulo, International Relations Consultant. Napaluha si Angelina, tinakpan ang bibig. Tinatanggap mo ba? Tanong ng Sheikh, malumanay ang ngiti. Opo, sagot ni Angelina, nanginginig ang boses. Oo po, tinatanggap ko. Siyempre po, tumayo ang lahat, nagpalakpakan. Tumayo rin si Angelina, sinubukang pigilin ang luha. Pero dumaloy pa rin, iniabot ng Sheikh ang kamay niya. Maligayang pagdating sa team officially. Salamat, sagot ni Angelina, puno ng damdamin ang tinig. Salamat po sa pagtitiwala nung walang ibang may tiwala. Hindi ako naniwala sa isang bagay na wala, tugon ng Sheikh. Ang ginawa ko lang ay kilalanin kung anong naroroon na sa loob mo. Ang iba, ikaw na ang gumawa noon. Nang gabing yon, dumating si Angelina sa bahay. Sa loob ng kanyang bag, ang pirmahang kontrata, isang simbolo ng bagong buhay, ng lahat ng kanyang napagdaanan, ng lahat ng kanyang nalampasan, at ng lahat ng naghihintay pa. Binuksan ni Angelina ang pinto ng kanilang bahay. Nakita niya ang kanyang ina nakaupo sa sofa, nanonood ng paborito nitong palabas. Mama, lumingon ang ina niya, puno ng pag-asa ang mga mata. O anak, kumusta? Lumuhod si Angelina sa harap ng kanyang ina, marahang hinawakan ang mga kamay nito. Nakuha ko po. Nakuha ko ang trabaho. Permanenteng na po ito. 15,000 kada buwan at full health coverage para sa ating 2. Napuno ng luha ang mata ng kanyang ina. Ang anak ko, ang aking mandirigma. Yumakap sila ng mahigpit, umiyak sila habang mahigpit ang yakap, nagpasalamat sila sa buhay, sa tahimik, ngunit punong-puno na sandali. At pagkatapos natawa silang magkasama, isang sandaling hindi nila kailanman malilimutan. Karapat dapat ka rito, bulong ng kanyang ina, pinupunasan ng luha. Hindi ka kailanman sumuko, kahit nung akala natin ay wala ng pag-asa. Ngumiti si Angelina, bagaman basa pa rin ng luha ang kanyang mga mata. Sa inyo ko yan natutunan, Mama. Bumisita siya sa Terraso Bistro, ang parehong marangyang restaurant kung saan nagsimula ang lahat. Pero hindi na siya nagbebenta ng rosas. Nandoon siya para magdiwang, sutang eleganteng damit, bagong sapatos at ang kanyang buhok ay nakalugay. Lumakad si Angelina sa loob ng restaurant na may tahimik na kumpiyansa. Pinili niya ang mesang malapit sa bintana, ang parehong kanto kung saan dati nakaupo si Ricardo. Lumapit ang waiter na naging saksi sa lahat noong araw na yon. Magandang hapon, maaari ba, teka. Napakunot ang noo niya tapos nagliwanag ang mukha sa pagkakilala. Ikaw yon, yung dalagang nagbebenta ng bulaklak. Ngumiti si Angelina. Ako nga, iba na ang itsura mo ngayon. Ibig kong sabihin, napakaganda mo.
Hindi na parang dati, Hindi ko ibig sabing hindi ka maganda dati, kundi nabulol siya sa sariling salita. Matahimik na tumawa si Angelina. Ayos lang, salamat. Pwede ba kitang tanungin ano ang nangyari pagkatapos noon? Marami, sagot niya, at lahat maganda. Binuklat niya ang menu. Ngayong araw, gusto ko ang pinakamahal na putahe sa menu niyo. Ngumiti ang waiter. May ipinagdiriwang ka ba? Tama ka dyan. Kinuha niya ang order at aalis na sana pero tumigil muna. Palagi kong pinagsisihan na hindi ako nakialam nung ininsulto ka ng lalaking yon. Patawad kung wala akong nasabi noon. Wala kang kailangang ihingi ng tawad, sagot ni Angelina. Ginagawa mo lang ang trabaho mo. Naiintindihan ko. Tumingin-tingin siya sa paligid ng restaurant. Nandito pa ba siya minsan, si Ricardo Torres? Umiling ang waiter. Hindi na, matagal nang hindi nagpapakita. Sabi-sabi, tuluyan nang nagsara ang kumpanya niya. Dahan-dahang tumango si Angelina, walang kayabangan, walang paghihiganti sa puso, tanging kapayapaan at pagtanggap. Dumating ang kanyang pagkain, isang creamy mushroom risotto na may shavings ng black truffle. Dahan-dahan niyang kinain ito. Hindi lang ito pagkain, isa itong simbolo ng kalayaan, ng dangal, ng tagumpay. Pagkatapos kumain, humingi siya ng bill. Nag-iiwan siya ng malaking tip at bago siya lumabas ng restaurant, may isa pa siyang ginawa. Sa labas ng pinto, may batang babae, mga nasa 20 anyos, nagbebenta ng rosas. Nahihiya, disigurado sa sarili, nilapitan siya ni Angelina. Bibilin ko ang lahat, nanlaki ang mata ng dalaga. Lahat po? Oo, lahat ng bulaklak mo. Nagbayad si Angelina ng doble sa presyo. Nag-alinlangan ang dalaga, tinangkang tanggihan. Sobra po ito, hindi ko pwedeng. Tanggapin mo, ngiti ni Angelina. At tandaan mo, huwag mong hayaang maliitin ka ng kahit sino dahil lang sa marangal mong trabaho. Naglawa ang mata ng dalaga. Salamat po ng sobra. Bitbit ang mga rosas, muling pumasok si Angelina sa restaurant. Maingat siyang naglakad sa pagitan ng mga mesa at nag-abot ng tig-isang bulaklak sa bawat babaeng naroroon. May ilang nagulat, may iba'y ngumiti ng buong pasasalamat. Lahat sila nagsabing, salamat. Ang huling rosas, iniwan niya sa isang mesa, ang mesa kung saan minsang ipinahiya siya ni Ricardo. Sa tabi nito, inilagay niya ang isang maliit na sulat kamay na note. Para sa mga natututo pa kung paano tunay na makita ang tao. At nang hindi lumilingon lumabas siya, mataas ang ulo, magaang ang puso. Sa labas nagmumula na ang mga kulay ng papalubog na araw. Tumingala si Angelina. Ngumiti, tahimik, panalo siya. Hindi dahil tinalo niya ang iba, kundi dahil nanatili siyang totoo sa sarili. At yon ang lahat. Kung ang kwentong ito ay nagpapaalala sa iyo kung gaano kalaking epekto ng respeto sa kapalaran ng isang tao, gawin mo ito. Like ang kwentong ito para maabot pa ang mas maraming tao. Magkomento sa ibaba, aling bahagi ang pinakanakaantig sa iyo. Naranasan mo na ba ang ganitong klaseng karanasan? Ibahagi mo ang kwento mo, binabasa at sinasagot ko ang bawat isa. Mag-subscribe para sa mas marami pang tunay na kwentong makapagpapa-inspire sa iyo at i-click ang bell icon para wala kang mamiss na episode. Sama-sama nating palaganapin ang kabutihan, pag-unawa at pangalawang pagkakataon.